So ito na nga mga kumartes, nagprint na ako nung ilalagay natin doon sa unahan ng tindahan ni Mother para makita ng tao na meron tindang cookies. So yung dark choco dapat siya ay 45 pesos pero ginawa ko na lang din siyang 40 pesos para same na lang din ang presyo. So ilalagay na natin siya doon sa unahan ng tindahan. Guys, yung iba namamahalan pa sa 40 pesos na cookies pero napakamura na po nun kumpara nyo sa iba. Yung iba talaga ang benta nito 50 pesos, 55, depende sa flavor. Hindi kasi ito yung typical na cookies na nabibili nyo sa grocery. So, diba yung nabibili natin sa grocery, madaming piraso na yon tapos medyo matigas siya. So, kayo na lang po ang humusga sa mga makakatikim nito. So, gumawa ako pang tinda dito sa tindahan ni Mother at nagtira na rin ako para ibigay ko kay ate. So, ito naman ay trial lang kung may bibili or wala. So, kung hindi siya masyadong mabenta, hindi naman na ako gagawa. Or kung gagawa man ako, pa konti-konti lang tapos pre-order na lang. So, yung iba nagchat-chat sa akin na bibili sila kaya pinagre-reserve ko na sila dito sa mga binake ko. So, meron naman akong tinira doon kay ate kasi si ate may tindahan din. So, try lang din kung may bibili sa kanya or wala. So, kung wala naman, babawiin ko lang yung aking pinuhunan dito at syempre, hindi na tayo magtitinda. So, wala nga namang gumawa ako tapos wala namang bibili. Sayang lang ang ating ingredients at saka ang ating effort. So, dito ko siya inilagay sa may harap ng tindahan ni Mother para kita ng tao kapag ka bibili. So, hindi ko pa nababawi ang puhunan ko dyan kaya naman bumili na kayo. Diyos mio, marimar. At dahil nagkikrave nga din ako mga kumartes, edi syempre, bibili din ako. Ano nga palagay nyo? Hindi ako nagbabayad. Binabayaran ko din yung kinakain ko dito. Syempre, gusto ko na rin mabawi yung aking puhunan kasi hindi naman din talaga biro yung mga ingredients. Sa chocolate pa lang talaga, talaga namang iiyak ka sa presyo. So, dito nga, ito yung una kong binig. May pagka-brown siya. Tapos, yung isa naman maputi. Hindi ko alam kung bakit. Siguro masyadong brown yung pagka-butter nito. Yung isa naman ay medyo light lang. Pero same lang naman ang ingredients ang ginamit ko dyan. So, pumili na nga ako ng isa para matikman ko kung ganun pa rin siya kasarap. So, hinati ko yan. Yung iba kay ate, yung iba kay Mother para pantinda nila sa tindahan. So, sana lang talaga maubos siya para makagawa na ulit tayo. Kasi hindi muna ako gagawa hanggat hindi ko muna nababawi yung ating pinuhunan din kasi wala na talaga akong pampuhunan. At ayan, magta-try tayo ng isa. Syempre, binayaran ko din yan, no? Walang may-ari, walang anak-anak, walang pamapamangkin ngayon muna. So, ganun talaga. Kapag ka business is business. Kailangan natin magbayad. So, ang hanap agad nung iba, pre-taste daw. Kung wala ba daw pre-taste, ay nako, mauubos ang aking tubo sa inyo kapag ka gumawa pa ako ng pre-taste. Dahil alam nyo ba, yung pinapa-pre-taste ko, binabayaran ko din yun. Baka akala nyo. Ito kasi ay saktuhan lang talaga sa 24 pieces. Wala siyang palabes. Kaya yung ginagawa ko, binabayaran ko na lang kapag may gustong tumikim. So, meron lang akong isang tao na bibigyan para sa pre-taste. Dahil baka kasalanan ko pa kapag ka nagkabalat yung anak niya. Charot. So, syempre, kailangan makinis ang baby niya paglabas. Kasalanan ko din naman kasi tinatakam ko siya sa mga video natin. So, in fairness naman mga kumartes, masarap talaga siya. Yung lasa ko dito is hindi talaga tinipid sa chocolate. Malalasahan mo talaga yung pagka-chocolate ng cookies. Para sa akin itong cookies na to is hindi siya yung pangmadamihan na kain. Kasi kung sa akin kung sunod-sunod kong kakainin to, mauumay ako. So much better, bumili kayo ng paisa-isa lang, padalwa-dalwa para hindi kayo maumay. So kaya naman 50 grams lang yung ginawa natin. Yung iba kasi na-order ng 5. So kapag ka naumay, pwedeng paisa-isa lang yung kain. So tingin ko talaga sa mga bata to papatok So yung kapitbahay nga namin is nagchat na sa akin, kaya ayan, nagpapatira na nga siya. So tig-isa ng flavor, yung triple choco at saka yung classic yung kanyang bibilhin. So baka daw siya maubusan, kaya ayan, ipagtatabi na natin. So siya yung buena mano dito sa tindahan. At syempre, thank you po sa mga umorder. Walang sapilitan yun mga nag-order talaga sila. So sana magustuhan nila yung ating bake cookies. So ano naman kaya yung susunod nating i-bake at ititinda dito sa tindahan? So naisip ko naman is yung bake macarons kasi mga kumartes, favorite ko yun dati talaga. Matagal na panahon ko na rin talagang hindi na bake yun pero favorite ko yun. At nga ba ako nagtitinda na ng mga ganito? Syempre, kailangan natin ng pambaon at pang tuition ni Kurt. Isa pa, ito talaga yung ginagawa ko dati. Pero ipinag-pray ko din to kay Lord na sabi ko sa kanya, i-lead niya palagi ako sa tamang daan. So kung sa sahod ko lang ako aasa, walang mangyayari. Kapag vlog naman at pag-affiliate, naku, napakakunti lang ng kita. Pero kahit papano is meron. Tapos biglang napapunta ako dito sa pagbe-bake. Sabi ko nga kay Lord, oo nga no, maalam naman ako mag-bake. Bakit hindi ko gawing business? At palagi kong sinasabi kay Lord na bigyan niya ako ng motivation at kasipagan para gawin to araw-araw. So ayun lang mga kumartes, salamat sa mga umorder. Thank you for watching. Bye!